Sige, isara ninyo lahat ng pasugalan at iligal ang negosyo. At sino ka para ipasara ang negosyo ko, ha? Baka hindi mo kilala kung sino itong kaharap mo. Ako ang hari sa lugar na ito. Kaya teritoryo ko ito. Ang kapal ng mukha mo. Anong karapatan mo para angkinin ang pag-aari ko? Umalis ka ngayon din sa teritoryo ko. Ganon. Ngayon, teritoryong pa ba ang lugar na ito? Di ako natatakot sa baril mo. Teritoryo! Kwento ng agawan ng teritoryo ng dalawang taong may masidhing angkinin ang iisang lugar. Ang isa ay upang magpayaman pa at ang isa naman ay para sa pagmamahal at pagmamalasakit sa ari-arian at lupain na naipundar ng kanyang ama. Teritoryo! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. At ngayon mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Teritoryo! Marami pala kayong natutulungan, sir. Balita ko nga, 2 po ang inyong pinag-aaral eh. Tama ka. Marami nga akong pinapag-aral, mga deserving students. Mahihirap ang buhay pero matatalino. Kaya nga pala marami nga akong nakikita mga estudyante na nagpupunta sa bahay ninyo. At bago ko pala makalimutan, gusto ko mula ngayon ay Papa na ang itawag mo sa akin. Talaga po? Hindi kaya nabibigla naman kayo? Yung anak niyo baka kung anong gawin sa akin, sir. Wala na akong anak, at kung may anak man ako, ikaw yun. At gusto kong manatili ka rin matagal sa aking tabi. At mangyayari lamang yun kung aampunin na kita. Ayos. Totoo ba ito? Maging katiwala lamang ang pinagplanuhan ko, pero ang ampunin ako hindi sumagi sa isip Diego, ano tahimik ka? Ayaw mo ba sa sinabi ko? Okay lang sa akin kung ayaw mo. Hindi po. Ang totoo nga po niyan hindi lang po ako makapaniwala Parang panaginip pang lahat. Totoo ang sinabi ko, Diego. Gusto kitang ampunin. Talaga ho bang hindi na magbabago ang isip niyo? Aampunin niyo ako, sir? Oo. Dahil ba sa ginagawa ko sa inyo? Isang karangalan po ang aampunin niyo ako. Alam ko po na malaking utang naman po sa inyo ito, sir. Kulang pa nga ho kung tutusin ang paninilbihan ko sa inyo Anong kulang? Labis-labis nga ang serbisyo na ibinibigay mo sa akin Dahil kahit may trabaho kayo, ako pa rin ang inuuna mo. Sir, pinag-aral nyo na ho ako Bagay na mahirap bayaran at kahit mabayaran ko man yun, talagang binibigay nyo sa akin. Hindi ko kayang bayaran ng utang na loob sa inyo. Sapat na ho yun sa akin, sir. Hindi. Matagal ko na rin pinag-isipan ito. Yes! Kailangan ko ng lalaki para sa pagpapatagbo ng aking mga ari-arian. Baka nabibigla lamang ho kayo, sir. Para sa akin sapat na yung
nagtratrabaho ko sa inyo at pinag-aral niyo ako. Kuya Jonas, kumusta ka na dyan? Oh, Marby. Ikaw pala. Mabuti naman ako dito. Salamat at napatawag ka. Alam mo, miss na kita eh. Miss daw. Miss ba yung ako pa ang tumawag sa'yo? Pasensya ka na. Sobrang busy ako sa trabaho ngayon. Alam mo na, nagpapayaman para sa future. Magpapayaman para sa future. Yang yaman-yaman mo na. Hindi ka na kailangang payaman. Kung ang yaman lamang din ni Papa ang sinasabi mo, naku, huwag na. Hindi ko na kailangan yun. Insan, patawarin mo na si Tito. Matagal na rin nangyari yun eh. Matagal na nangyari. Kaya ba inampun niya ang Diego na yun? Alam mo na ang tungkol doon? Sinabi na ba sa iyo ni Inay? Walang sinasabi ang inay mo sa akin. Paano mo nalaman ang tungkol sa chismis na inampun ng papa mo ang Diego na yon? Basta, may matatay nga ako dyan sa loob. Kasi naman, hindi kayo nagsasalita ng inay mo. Paano namang hindi magsasalita si Inay? Wala namang sinasabi ang papa mo sa inay ko. Haka-haka lamang lahat ng narinig namin at hindi mismo sa bibig ng papa mo. May sasakyang humarang sa ating daraanan, Diego. Ha? Sir, mga lalaking lumabas ng sasakyan. At, sir, puro mga may armas ang mga lalaki. At matataas na kalibre kanilang dala. Anong gagawin natin ngayon, Diego? Ay, huwag kayong magtatanggang kumilos ng taliwa sa iutos ko. Kung hindi, sabog pareho ang ulo ninyo. Ngayon, baba! Anong kailangan nyo? Sir. Pera? Sir, huwag kang maghalok ng pera. Kaya namimihas ang bayani. Dahil lagi silang pinagbibigyan. Pero yun lamang ang kailangan ng mga ito. Oh, yun ang wallet ko. Para aanin nyo lamang kami. Yan ang gusto ko sa'yo, Don Ignacio Monteclaro. Nahuhulaan mo agad ang gusto ko. Pero, huwag ka mag-alala. Sa ibang pagkakataon na lamang yan dahil sa ngayon. Alam ko na barya lang ang hawak mo. At hindi ako tumatanggap ng barya-barya lang. Baba! Baba! Dalihan ninyo kumilos. Ang babagal ninyo. Ang iba sa inyo, sumakay na. Tukol, kunin mo ang susi at ang driver. Bilis! Ay, iba mo sa akin ang susi na sasakyan. Ito sa'yo. Ito po. Ano bang ginagawa ninyo? Barilin niyo ang driver! Barilin niyo! Sige! Kalabitin mo ang gatilyo ng baril mo at sasabog ang buo mo. Baba ang baril! Baba! Ito na! Ibababa na! Huwag kang magpaputok! Huwag kang magpaputok! Bawa ka sa amin! Baka walang hiya kayo. Baka tamad! Wala kayong alam gawin kundi ang manglamang ng kapwa nyo. Ngayon, tumayo kayo dyan at sumakay kayo sa saban. Diego, bakit mo sila pinapasakay sa van? Dadalhin natin sila sa presinto, sir. At nang makulong ang mga ito para magtanda.
Anong sinabi mo, kuya? Tinambangan kayo sa daan? Oo, mabuti na lamang at mabilis, Diego. Dahil kung hindi, baka natangay nila ang ATM ko at maging ang sasakyan ay nakuha nila. Oh, hindi na talaga tumitigil ang mga masasamang loob na yan. Mabuti na lamang at si Diego ang driver ko. Dahil kung hindi, nagtagumpay ang mga masasamang loob na yon. Ang lalim naman ng buntong hininga mo. Di ba dapat ay matutuwa ka dahil kahit wala akong anak na lalaki, may nagtatanggol naman sa akin at hindi ko pa kadugo. Kuya, hanggang ngayon pa ba'y galit ka pa rin sa anak mo? Sa kabila ng mga ikinuikwento mo sa akin, ay malayo pa rin ang loob ko kay Diego. Mabait si Diego, Adela. At dahil sa ilang beses niya akong ipinagtanggol, kaya't buo na ang desisyon ko. Na anong desisyon, kuya? Ang ampunin ko siya. Kuya! Anong sabi niyo, inay? Aampunin ni Tito si Diego? Oo. Bakit? Ano nakain ni Tito at naisipan niyang ampunin si Diego na yon? Simple. Kapalit ni Jonas. Ano? Kapalit ni Kuya Jonas? Ilang beses na rin kasing nanganib ang buhay ng Tito Ignacio mo. At sa mga pagkakataong yon, ay si Diego lagi ang tumutulong at sumasaklulo sa kanya. Bagay na hindi nagagawa ni Jonas. Pero inay, hindi trabaho ni Jonas ang protektahan si Tito. Dahil may sarili itong buhay. Hindi po... Wala na tayong magagawa pa. Nakapagpasya na ang Tito Ignacio mo. Inay, hindi kilala ni Tito ang Diego na yon. Hindi kilala? Hindi kilala? Mag-aapat na taon nang naninilbihan si Diego sa tito mo. At sa loob ng 4 na taon, ay panay kabutihan ni Diego ang nakikita ng Tito Ignacio mo. Kaya hindi natin masisisi ang kuya kung aampunin niya si Diego. Anak, ramdam ko na malayo ang loob mo kay Diego. Ako rin, malayo rin ang loob ko. Pero para na rin sa ikabubuti ng kuya, nakikita ko naman ang ginagawang pag-aalalay ni Diego sa tito mo. Inay, hindi pwedeng ampunin ni Tito ang Diego na yon. Anak, mag-isa lamang ang kuya sa mga lakad niya. Naririyan lagi si Diego, pero hanggang sa sasakyan lamang siya. Kung aampunin niya si Diego, pwede na niya itong isasama kahit saan at hindi na mag-aalala ang tito mo sa mga nagtatangka sa kanyang buhay. Inay, kung may nagtatangka man sa buhay ni Tito, walang iba kundi si Diego. Anak! Napapansin ng babaeng yun. Laging nakatingin sa akin. Tumayo siya. Umakbang at tila patungo siya dito sa kinaroroonan ko. Hi! Hi. Pwede bang mag-share ng upuan? Sure. Alam mo, kapon pag kita gustong lapitan para kasing pamilyar ang mukha mo. Para bang nagkita na tayo. Bakit? Ilang araw na kasi na tinatanong ko sa sarili ko,
kung saan kita nakita. Siyempre, araw-araw kang nagtitinda ng kamuti sa bangko. Natural na nakikita mo ko. Hindi. Bago pa tayo nagkita sa bangko, parang pamilyar na ang mukha mo sa akin. Hindi ko lamang alam kung saan tayo nagkita. Dito ka rin pala kumakain, ha? Ganun ba? Marami rin kasi akong kamukha eh. Teka, kung servidora ka dito, ibig sabihin, doble kayod ka. Kailangan eh. Para sa ekonomiya. Nasipag-sipag mo pala. Bukod sa napakaganda mo napakasipag mo pa. Naku, pinatitigas mo ang tuhod ko niyan eh. Ganito yun kasi. Madalas kasi, ubos ng paninda ko bago o pagkatapos ng lunch, nagkataong nangailangan sila ng servidor sa hapon. Kaya tinanggap ko ang alok nilang trabaho. Nasipag mo pala. Nagtitinda ka na nga sa umaga nagtatrabaho ka pa sa hapon. Madali kang yayaman yan. Ay, Juan, may pinag-aaral kasi ako. Kaya kailangan talaga ng doble kayod. Paano? Maiwan na kita dito sa bahay. Teka, wala ka bang pasok ngayon at hindi ka pa nakabihis? Nay, Sabado ngayon. Wala akong trabaho. Ganun ba? Sige, ikaw na ang bahalang magluto ng pananghalian ninyo ng itay mo. Sige, alis na ako't baka magtataka na naman ang tito mo kung hindi ako darating agad. Nay, wag na kayo kasing pumunta doon. May pera naman kayo. Bakit pa kailangan kayong magtrabaho doon? Aalog-alog ang tito mo sa malaking bahay na yon. Ako lang ang nakakausap niya. At iniiwanan ko naman siya pagsapit ng gabi. Kawawa naman ang tito mo. Mag-isa lamang siya doon sa malaking bahay. Tanging mga maids lamang ang kasama niya. Kaya kailangang naruroon din ako. Para kahit paano ay hindi makaramdam ng lungkot ang tito mo. Kasalanan naman kasi ni Tito kung bakit mag-isa siya ngayon dun. Iha, wag mo nang sisihin ang tito mo. Lahat tayo ay nagkakamali at siguro isa lamang ang ginawa niya kay Jonas. Ang pinakamalaki niyang pagkakamali. Pero ano pang silbi ko bilang kapatid niya kung hindi ko siya matutulungan? Hindi ba? Sir, yaman din lamang na naubos ko na yung meriendang binigyan niyo sa akin. Baka pwede na akong aalis nang magpagpahinang ako kayo. Pasensya ka na, Diego, at pinaghintay kita. Importante kasing tao yung kausap ko sa phone. Ay, wala ho yun, sir. Wala naman ho akong ginagawa sa bahay. Mabuti na lamang at nariyan ka, Diego. Kung hindi, baka ratangay na ang sasakyan ko at baka sinagtad pa ako. Wala ho yun, sir. Paano po? Tutuloy na ho ako? Sandali lamang, Diego. Ano po yun, sir? Eto, para sa'yo. Teka, ano ho ito? Pera mo yan, buksan mo. Hindi ko na pala kailangang buling pa sa sekretary ninyo ang sahod ko sa pagmamaneho ko sa inyo. Sir,
Nagkamali lamang ng bilang ang kahira ng kumpanya ninyo siguro. Ang laki nito. Bakit mo nasabing nagkamali ng bilang ang kahera ng kumpanya? Sir, malaking halaga ho ito eh. Baka napagkakamalang tigbi 20 pesos tong tigli 500 pera. Hindi nagkamali ang kahera ko, Diego. Huh? 50 milyan at ibinibigay ko sa iyo. 50 mil? Napakalaking halaga ito, sir. Para saan po ang malaking halaga na ito? Parang sa iyo. Oh? Para sa akin? Bakit naman po, sir? Hindi ba't sinabi ko na sa iyong aampunin kita? Ginagawa ko lamang ang obligasyon ng isang ama. Hanggang kailan kaya mapapaikot ni Diego si Don Ignacio Monteclaro? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Teritoryo! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Ami Diaz, Oscar Ora, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ng inyong lingkod. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Teritoryo! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.